Inyo, bigo yung mga nagplano po na magkukudeta ngayon pero hindi pa po tapos, eh. Mukhang meron pong, ako may nararamdaman po ako na babaliktad kaya siguro inunahan na ni Senator Marcoleta na kung si Bato po buhay niya 'no, literal na buhay po. Anong paliwanag ni Marcoleta diyan na buhay ni Bato yung kanyang isinalalay? Pakinggan po natin mismo si Marcoleta. Is no longer the restriction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, parang sumbong ko na. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking to? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Okay, maraming salamat muna sa nagpakape. Siyempre batiin natin si Bing na nagbigay po ng 149. Ano po yung sinasabi ni Senator Marcoleta? Ano po bang legal remedies? Lahat po na nagsasabi na lumantad si Senator Bato, ito po ang katotohanan. Wala na pong legal remedies yan. Once na lumantad si Bato at hinuli po ng NBI, diretso po sa dahig yan. Oh. At matutulad po siya kay Tatay Digong, wala na po. Yung mga nagsasabi po kanina kasi may balita, natutuwa po tayo na yung bagong, abogado ni Tatay Digong ay, inihihirit po yung, lumalalang kalagayan nito ni Tatay Digong dun po sa may, dahig 'no. Pero wala pong pakialam yung ICC diyan. Alam niyo po ba na merong bilanggo diyan? Ewan ko kung taga saan yun at sino, nakalimutan ko na. 91 years old, namatay na po sa kulungan, hindi habang tina-trial po siya. Ganyan po kalupit yung mga taga-ICC. Kaya kung titignan po natin si Tatay Digong 81 years old, yung 91 years old nga hindi pinalaya, eh, dahil sa katandaan o karamdaman. Kaya hindi po tayo umaasa diyan sa ICC. Ganyan po, taga Rwanda, ayan. Kamakailan lang po namatay yung tao na yun. Nakakaawa. Dito po sa Pilipinas, kahit po sinasabing sutil tayo, meron po tayong tinatawag dito, si Boying mismo nagpauso niyan, eh. Yung 70 basta may edad na. Ang dami pong pinalaya ni Boying nung siya po ay DOJ secretary dahil po diyan sa katandaan at may sakit. Dun po, 91 years old. Wala pong pakiramdam yang mga taga-ICC na yan. Ganyan po nila tinuturing na akala mo, parang, umaakto po silang Diyos dito. 'Pag si Bato po, yan po katotohanan sinasabi ni Marcoleta. Masyado bang maliit si Marcoleta? Gusto niyo bang itabi ko? Itabi natin si Marcoleta sa inyo, yan. Okay. Ang sinasabi po ni Senator Marcoleta, matutulad po yan kay Tatay Digong. Hindi na po pakawalan yan ng ICC. Kaya yung ano lang po yan, arte lang po yung nagsasabi na kung walang kasalanan bakit hindi po iba po yung batas nila dun hanggang mamatay na si Bato roon. Hindi ng palalayain yan. Dito po sa'tin makatarungan kahit papaano yung batas natin. Tuloy natin, Senator Marcoleta. Ito, nagpunta siya, nirisk niya yung buhay niya. Kaya naman, we owe it to himself alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Ay, buhay niya yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama mo ngayon, sino mo ng konsensyon gagantalas? Yun ako ginawa niya. Sino daw ang walang konsensyang kakalas sa kanila? Samantalang nagbuwis ng buhay si Senator Marcoleta. Alam mo, sa kasawiang ang ginagawa po ng gobyerno ngayon, nakita niyo po ngayong araw, nagsabi po sila na plunder, ikinasa na po yung plunder at saka iba pang malulupit na kaso, no?
dito po kay, Senator, Estrada. Kaya hindi mo rin masisisi, di po tayo na aasa sa ICC, pero kay Jesus po may pag-asa. Maraming salamat kay Ryan Locte sa pagbibigay ng 279 na pangkape. Alam niyo po, sa totoo, kung may babaliktad man po, gipit na rin, eh. Gigipitin talaga, eh. Yan lang yung pag-asa nila, pero yung kusang loob na babaliktad dito sa 13, wala po akong makikitang kusang loob. Pero nakita ko po yung habang sinusundan ng kamera si Jinggoy, hindi po siya nagsasalita. Sabi ko bigla akong kinabahan, teka muna. Ngayon lang po kasi lumabas yung ano, eh. Sana maisip nila na sabagay, siyempre hindi mo alam yung katawan ng tao, eh, 'di ba? Pero alam po natin 'yan, yang mga babaliktad, alam niyo na po kung bakit sila bumaliktad. Hindi lang po sa ginigipit, eh. Pupuwede naman talaga na meron talaga silang maikakaso sa kanila, hindi po ba? Yun, eh, yun yung pam-bargain, eh. Kaya lang naman po hindi kasi natin alam ang mabuhay nitong mga 'to, eh, 'di ba? Kaya lang naman po yung mga Duterte napakatatapang, kaya yung suporta po natin dito kay Marcoleta, 'di ba binibintangan din po 'to ng 500 million na di umano ay meron siyang, inamin niya naman na meron siyang, 500 million na ipinakiusap. Hindi ko lang alam kung tama yung 500 million. Amara Timberline, thank you very much. Sa 200 yen. Okay. Pero kung ikaw po ay nasa bingit din ng, 'di ba compromise ka kasi, yun yung pagkakaiba ng mga Duterte sa ibang mga politiko. Kahit pitpitin mo yung mga Duterte, kahit gipitin mo, hindi po sila allocables, tama. Hindi po sila basta-basta bibigay. Oo. Hindi ko po sinabing balang araw bibigay, hindi po talaga sila bibigay sa pressure kasi wala po silang ginagawang mali. Hindi po sila perpekto pero hindi po sila magnanakaw, yan po ang matitiyak namin kaya nga todo suporta. Ngayon, kung may babaliktad diyan taliwas sa sinasabi ni Senator Marcoleta na konsensya lang o ano lang, puwede rin namang Senator Marcoleta na may kaso may nakikita talagang ikakaso sa kanila na, yun yung pam-bargain. Kaya alam na po natin yan in case na may bumaliktad, sa kaso po yan hindi po dahil sa prinsipyo, 'no? Bumaliktad po sila ng hudas po. Tuloy natin. Gusto ko kwento. Di ba? You can hire lawyers. Pwede kang makita ng kapag-anak, asawa mo, pamilya mo. Mas tutulong sa iyo. Ako na, tulong sa iyo. Wala na sabihin natin. Siyempre na ako eh. Pwede ba natin, mas you can wave me. How are you? So, saan ako pinagpunan? Imagine ninyo, 'no, sa dahig. Ano po sabi ng pamilya ni Bato? 'Pag napunta po si dahig, sa dahig si Bato, wala po silang pamasahe. Imaginin po ninyo 'yun. Dadalhin niyo yung isang Pilipino sa isang bansa. Samantalang kung tutuusin, sabi nga nung ibang media na buti pa yung ibang media sa international. Kung tutuusin daw tagumpay ang war on drugs ni Tatay Digong. Hindi po tagumpay na absolute, tagumpay dahil totoo naman tumahimik. Tumahimik po sa Pilipinas, eh. Tagumpay dahil totoo namang maraming nagbagong mga adik. Ngayon po, hindi niyo masasabi na maraming nagbagong adik. Maaaring totoo, kabaliktaran. Panahon ni Duterte, panahon ni Pinoy adik sila. Panahon ni Duterte nagbago sila. Nagbago na naman sila ngayon, balik addiction na naman. Maluwag na, eh. Ma mas maluwag ngayon, putya may nahuli na ba?
sa mga nag-post sa Facebook na sila ay tumitira ng shabu. Dapat yun yung maganda, eh, yung nagpakita sa Facebook, nag-post sila ng mga video nila na tumitira sila ng shabu, tapos biglang ikukulong, ang gandang, magba-viral yun, pero wala, eh, hindi po nakulong, eh. Oh, 'di ba parang parang ang hamon nila, "Eto kami, oh, ang laya-laya namin." Ganyan po mangyari kay Bato, at least kahit papaano mayayaman yung pamilya ni Tatay Digong, merong pamasahe papunta ng Dahig. Eto, sila Senator Bato nagsabi na po yung asawa, "Hindi namin madadalaw 'yan sa Dahig, gano'n na tayo." Samantalang puwede naman kayong magreklamo dito. Lahat po na nagsasabi po na walang katarungan dito, tanong ko lang, nagreklamo po ba kayo? Kasi yun pong kay, Kian na lagi po ninyong binabanggit, Kian kayo ng Kian. Pero nagkaroon po ng katarungan si Kian, eh, 'di ba? Nagkaroon po siya ng katarungan. Hanggang ngayon kung hindi ako nagkakamali nakakulong yung mga pulis na nakagurgur kay Kian, oh. Tapos sasabihin niyo walang nakukuhang katarungan dito, hindi kasi kayo nagsampa. Nagtataka nga ako, si Senator Bato senator yun, general yun, PNP chief. Nagsasabi po yung pamilya na baka hindi nila madalaw dahil walang pamasahe. Takang-taka ako, sinasabi niyo mahihirap. Mahihirap yung mga biktima ni Tatay Digong at ni Bato. Mahihirap ang biktima ng war on drugs. Eh, paano nakakarating dun sa Dahig para magreklamo? Hindi po ba dito dapat niyo tulungan magreklamo sa mga korte rito? Yung statue. Be the legal basis of a warrant for arrest. Yun. Yan po ang inuulit-ulit ng media sa'tin, eh, 'di ba? Kung walang kasalanan sumuko, bakit tinatakasan? Oh, hindi po pupuwedeng ma-reinforce yung warrant of arrest ng ICC dito sa Pilipinas. Hindi po puwede dahil wala na tayong treaty, wala na tayong kasunduan. Umalis na po tayo sa ICC. Hindi na po tayo miyembro ng ICC. Hindi na, parang ano po 'yan, para mas maunawaan natin, wala na po tayong treaty sa US kaya po umalis yung US bases dito. Imaginin po ninyo, umalis po yung US bases, napakalaki po niyan, dalawang pinakamalaking US bases labas sa US. Narito po sa Pilipinas at that time, Subic at tsaka, Clark. Yan po ang pinakamalalaking US bases sa labas po ng United States of America. Pero dahil natapos na po yung treaty natin, hindi na po sila puwedeng mag-stay dito. Napakamakapangyarihan po ng US. Pero pinalayas po ng Pilipinas noong panahon ni Cory dahil wala na tayong treaty. Ngayon ang gusto niyong gawin, tapos na rin yung treaty natin sa ICC, kumalas na tayo, gusto niyo pa rin sundin yung warrant of arrest ng ICC. Kung yung US nga, pinalayas natin sa Pilipinas dahil inayawan ng mga senador yung treaty na mag-extend sa US bases. Kaya po, wala na pong US base sa Subic at sa Clark. Oh, US po yun, ha. Ganun po ang pagkilala sa treaty. Lalaya sila dahil ayaw na ng Pilipinas sa tratado na mag-extend sila dito. Bakit?
Napakakapangyarihan naman ng ICC, kumalas na tayo noong 2018 pa, nagkaroon ng visa noong 2019, 1 taon, bago tuluyan ng magka-visa yun. 2026 na, kinikilala pa rin natin yung ICC. Oh, may paliwanag po si Marcoleta. Alam niyo kung bakit? Ang nagpapakalat niyan, mga bayarang media. Oh, bayarang media. Sila na lang po yung nagsasabi na merong otoridad yung ICC sa atin. Walang sumunod. Yung mga abogadong nagsasalita ng salita. Ilipit lang. Ano pinag-iipan sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1954. Balik-baliktarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang. I-surrender mo or blah, blah, blah in accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law. Ang linaw ng paliwanag ni Senator Marcoleta, Bakit po bakit po tayo nalilito? Kasi nakikinig tayo katulad sa mga Dean Santa Maria na yan, sa mga abogado na ang purpose po nila manlin lang. Nakakahiya nga si Dean Santa Maria. Bakit nakakahiya? Kasi kinukot niya si Miriam Defensor Santiago, tapos ang ginawa nung nag-upload, pinarinig yung sinabi ni Miriam Defensor Santiago na hindi pwedeng basta-basta ipadala yung kriminal o yung suspect na nakakomit ng krimen dito sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa. Hindi pwedeng dumiretso sa ICC. Ang linaw po Kaya ito pong mga dean, mga abogado, kasama po sila sa panlilin lang. Tapos dadalin po ng mainstream media. Puwera po yung SMNI, puwera po yung Net25 kasi Net25 to si Marcoleta. Oh. Yan yung sinasabi natin na continuous po yan. Kaya yung pangkaraniwang Pilipino, litong-lito na. May warrant of arrest. Bakit tumatakbo si Bato sa warrant of arrest? Hindi po. Ang tinatakbuhan po ni Bato, yung maling pagsunod natin sa ICC. Walang tratado, walang treaty, walang anong tawag dyan? Extradition treaty. Oh. Walang extradition, walang tratado. Mga tratado kayo. As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ISIS? You tell me. What happened on Wednesday? Sa tingin mo na solidify lalo yun? Ha? Solidify yung pagsamahan ng survey. What happened? Session na si Senator Miguel. Ang sabi niyo Yun ang totoo eh. Sabi ko nga, ito lang ang takeover. Ang blessing sa Malacanang. Lahat ng takeover, may blessing. Pero ito, hindi nila alam to. Ang taon ng buwis ng buhay, yun ang importante. Buhay nito. sa ulo, bakit ang digay ko Sumasawang ko kay Judas. Yung nakukudas sa amin. Iyon. Narinig nyo na? Ako, naniniwala ako dun. Yung manghuhudas po sa 13, mas masahol pa kay Judas kasi sabi po ni Senator Marcoleta, si Bato nga nagbuwis ng buhay para lang makisama sa atin. Hindi niya na po kailangan, di ba? Pwede na siyang magtago. Kung hindi po, so yan po. Alam nyo, ang sarap, dito ako bilib na bilib kay Senator Marcoleta. Alam nyo kung ano kayo nabibiliban ko kay Senator Marcoleta? Ang talino niya. Kaya niyang, pero yung talino niya, hindi niya po inaano, yung anong tawag doon? Hindi niya
ipinangangalandakan na matalino ko at, bahala kayo kaya niyo ko hindi naiintindihan kasi mga bobo kayo, hindi po gano'n, eh. Eto po yung sumusunod, 'no, si Marcoleta po, kaya dalawa po yung paniniwala na matalino sila, eh. Yung isa pong paniniwala na matatalino, hindi niyo ako naintindihan kasi bobo kayo. Eto po si Marcoleta dito po sa kabila na matalino matalino pero naiintindihan siya ng mga tao. Pinabababa niya yung pagpapaliwanag niya na madali mong naintindihan. Yan po ang katotohanan. Kaya simpleng-simpleng mga paliwanag, hindi po kinakailangan ng mga karamihan po nagtatago po sa pa-English-English, nagtatago po sa pahihirapan yung mga kausap niya para 'pag hindi mo na siya naunawaan, ang talino nito kasi hindi ko maunawaan, eh. Hindi po. Si Marcoleta po ang talino na ipapaliwanag niya po sa pinakasimple yung mga gusto niyang ipaliwanag. Nakakabilib po. 'Di ba ang simple lang? Wala tayong pakialam na sa ICC, bakit natin kikilalanin yung kanilang warrant of arrest? Sa mga tao po na gustong papanagutin si Bato, simple lang po ang hamon namin. Bakit hindi po kayo magsampa rito ng reklamo sa korte natin? Gusto niyo magkaroon ng katarungan? Totoong kayo ay biktima? Sa mga totoong biktima lang po, yung mga hindi po talaga biktima, yung mga biktima-biktimahan, siyempre hindi kayo magsasampa ng reklamo dito. Pamparami kayo dun sa ICC, wala namang alam dito yung ICC sa nagaganap dito. Pero yung mga totoong biktima po, magsampa po kayo sa totoong korte natin. Bakit? Wala na po sa kapangyarihan si Duterte. Ano pa po yung sinasabi ninyo? In fact, yung presidente po ngayon kalaban po ng mga Duterte. Hindi ba kayo sa tingin niyo hindi kayo sa tingin ninyo maagrabyado kayo sa korte ngayon kung ang inaalala niyo yung power? Yung mga ayaw po talaga ng katarungan, talagang hindi kayo talaga magsasampa ng reklamo dito. Si Kian nga, nagsampa ng reklamo yung pamilya niya. Tinulungan na ni Acosta. Oh,